topic natin ngayon ay paano tayo magtatali at mag-a-analyze ng ating data using descriptive statistics. Ito yung mga frequency, percentage, weighted mean. Ito yung mga kadalasan ninyong descriptive statistics. So ngayon, papakita muna natin kung paano yung process. Di ba meron na kayong SOP, tama? Yung SOP ninyo, dyan nakadepende yung sa chapter 4 ninyo. Okay? Dito nyo ibabase lahat ng analysis ninyo. So kung ano ang unang present nyo sa SOP ninyo, yun din yung una nyo ipipresent doon sa inyong chapter 4. Okay, so ano ang ating unang SOP dyan? It talks about the profile of the respondents. So paano nyo susulat yan sa inyong ayan. So sa chapter 4 ninyo, ganyan dapat ang pagkakatali ng inyong data. So basically, frequency, it's just the count. Ilan yung, for example, male. Ilan yung bilang din ng female. Tapos meron kayong total, and of course, percentages. Ang percentage naman, class, ang ating formula dyan ay frequency, percentage is equal to frequency over the total number of respondents. Okay. So for example, ang male ninyo ay 50. No? Tapos ang female ninyo 46 na. Female naman, ang bilang ninyo, ito yung N nyo ha, frequency. Pag sinabing N, this is what we call frequency. Ang female naman, for example, ay 54. So, anong total natin? 46 plus 54 is 100. Ito yung total number of respondents. Now, paano natin aalamin yung percentage ng, for example, male? Okay? Ang male naman, anong frequency natin? 46. Times 100 pala. 46 over 100 times 100. So that gives you 46%. Ibig sabihin, 46% ng inyong mga respondents ay lalaki. The same thing with female. Uulitin nyo lang yung process. Okay? So yun yung sa chapter 4. Okay. Mabalik tayo sa ating data tally. Okay. Paano ba tayo nagtatali ng ating data? Okay. So gaya ng sinabi sa inyo, ang respondents, per respondent ha, nandito sa may row. Ito yung mga row na tinatawag. Okay. Yung lahat ng questions nyo naman sa questionnaire, dito sa column na nakalagay. Okay? Magkakaintindihan. Okay. So, ano ang first question nyo? Precious. Doon sa inyong questionnaire. Tungkol sa profile. Tama? Ano yung una? Age. Okay. Age ang ilalagay mo na. Ngayon, kung ano yung una mong patatali, that is considered as your respondent number 1. Anong age niyan? O, kunwari kuha ka randomly. Ano ilalagay natin dito? 70. O, lagay mo dyan 70. Okay? Ano yung next na ano nyo? Na question? Sex. O, anong sex? Respondent. Female. Ilagay mo dyan. Female. Okay? So, sa lahat ng mga demographic profile yun. So, dapat kung anong pagkakasunod-sunod dun sa questionnaire ninyo, ganun din ang pagkakasunod-sunod. No, pag ganun, ha? Okay? Pag ganun. Lahat ng questions sa column. Okay? Pagsama-samahin din. For example, ano yung unang domain ninyo? Nicole. Dito. Ano yung assessment ninyo ng SOP number 2? Knowledge. Okay. So, ano ang una nyong domain? Ano yung una nyong domain? Yung 2.1. Knowledge and awareness. Knowledge, yun lang. Knowledge and awareness lang. Wala kayong domain? Wala. Okay.
So, kunwari knowledge. O, pagsama-samahin nyo lahat ng knowledge. Okay? Magkakatabi dapat yan. Huwag hiwa-hiwalay. Para hindi kayo malito. Knowledge dito, awareness dito. Yun lang ang laman ng tally ninyo. Yung SOP number 3 or 4 ninyo na hypothesis testing, hindi na sinasama yan sa questionnaire, di ba? Gaya ng sinabi ko. Hindi na din sinasama yan sa data. Ang sinasama nyo lang ay yung assessment ng independent sa kanang dependent variable. Okay, so anong gagawin ninyo? Sa demographic profile, kailangan itong mga words na to or numbers, lalagyan nyo ng codes. Okay, paano ba tayo naglalagay ng codes? So anong gagawin nyo? Just click any cell. Okay, punta kayo sa home. Ay, hindi pala. Sa data. Okay, then makikita nyo yung filter. Okay, pindutin ang filter. Okay, may mag-a-appear na mga arrow down dyan. Okay. Ngayon, kung anong lalagyan mo ng code, yung uunahin mo, doon yung una mong pipindutin. Okay, for example, sa number of employees na meron sila. Ilan yung meron tayo dyan na data? Dalawa lang na categories, tama? 10 to 99 at 100 to 99. For example, ang naisip mong code for 10 to 99, 1. Tapos number 2 naman yung 100 to 199. So, anong gagawin mo? Unselect mo muna. Okay? Once unselected, i-press mo, i-check mo lang yung una mong pag-clear. Then press OK. Okay? So, mag-a-appear lahat. Na-filter yung data mo. Mag-a-appear lang dyan ay yung mga 10 to 99. So, anong gagawin mo? Click any cell. No? Preferably yung pinakauna. Saka mo input yung code mo na 1. Enter. Okay? Tapos, titignan mo yung may period dun, di ba? Sa tabi ng ano. Ayan o, may period dun sa tabi ng 1. Sa gilid. Okay? Ang gagawin mo yan, itapat mo lang yung cursor doon, saka mo double click. Ibabago na lahat ng 1. Okay? Or pwede din naman na i-drag mo pababa. Para mapalitan lahat ng 1. Okay? Nakakaintindihan? Once napalitan na, balik ka ulit doon sa unang step. I-click mo naman yung 100 to 199. Lahat ng 100 to 199 mag-a-appear. Anong code mo dito? 2. Lagay mo ng 2. The same process, i-drag mo lang. Para mapalitan lahat na 2. Okay? Saka mo, balik ka ulit doon, select all. Huwag mong kakalimutan itong process na to, select all. Okay. So, napalitan na lahat. Napalitan na siya lahat. Saka mo ilagay dito yung code naman para sa akin na mag-a-analyze. No? Sabihin mo, 1 for 10 to 99. Okay? 2 for 100 to 199. Para alam ko kung ano ibig sabihin ng 1 sa kanang 2. Okay? Dito naman tayo. Sa time of business. Anong gagawin natin? You just have to click yung arrow down. Okay? Unselect mo muna lahat. Saka mo pindutin yung mga una mong babaguhin. Kunwari, manufacturing is 1. So, lahat ng manufacturing, dapat ang code dyan ay 1. The same with merchandising. Okay. Kunwari, 2 ang ilalagay mo dyan. Okay. And service businesses, 3 naman to.
Dahil huwag mo kakalimutan, kapag ganyan, ibig sabihin, ganyan yung itsura ng arrow, hindi pa na-select all. So, kailangan mo munang i-select all lahat. Okay? Saka ka mag-move sa next na papalitan mo. Okay. Ilagay din sa dulo kung ano ibig sabihin ng 1, saka ng 2, at 3. Kakaintindihan? Ayan yung tinatawag nating coding. Codes. Okay, kunwari napalitan nyo na lahat. Then, di ba dito sa part na to, kunwari knowledge. Kung ano yung una yung tinatali na respondent o yung questionnaire, dapat kung ano yung sagot niya, 3, 3, 4, 3, 4, ganun din yung i-encode niya. 3, 4, 3, 4. Okay ba? Paano natin bibilangin pala yung inyong di ba ang frequency natin, bibilangin natin. Okay. For example, 1. Kunwari, bibilangin mo ilan yung frequency ng 1. Highlight mo siya. I-click mo yung pinakamataas. Control-Shift. Control-Shift. Arrow down. Control-Shift. Arrow down. Makikita mo dito sa pinakababa. Ito. Count. Kung ilan yan? 47. Yan ang frequency. Okay? Yan ang frequency. Wala pa yung percentage. Percentage kasi ang kailangan din ninyo. So, ang gagawin ninyo, i-divide mo yung frequency, yung 47, tapos, divided by total number of respondents. For example, 100. Saka nyo ita-times na 100. Control-Shift, arrow down. Ulitin natin. Yan. Click mo muna yung pinakaunang cell. Control-Shift, sabay. Arrow down. Nakuha mo? Okay. Makikita mo yung frequency dyan. Count. Okay. Naintindihan? Okay. Pag nabilang mo na yung number 1, mag-move ka na ulit doon sa number 2. Uncheck mo muna yung 1, yung 2 lang ang check mo. Okay. So, the same process. Click mo yung pinakataas, Control-Shift, arrow down. Makikita mo na yung count din na 47. So, ibig sabihin, yung 1, 47 yung count, yung 2, 47 din. So, total, 94 yung total number of respondents. Kakaintindihan. Sure. Okay. Paano naman ang weighted mean? Okay. Paano naman natin ginagawa ang weighted mean? Kunwari ito, yung inyong variable knowledge. Tama? Okay. Ang weighted mean kasi class ay average. Ina-average natin yung mga sagutan nila. So, paano natin gagawin? Doon kung paano natin simulan. Sa weighted mean tayo. Okay. Okay. Kunwari ito yung weighted mean ninyo. Per variable or domain, isang table. Okay? So, for example, ang part 2 ninyo talks about knowledge of the respondents on ano yan? On sa current sex education. Ganyan. Okay. Lagyan nyo dyan yung title number 2. Kasi ang number 1 ninyo ay yung profile of the respondents. Okay. So number 2 nyo, knowledge. Diba? So ilagay nyo, itong indicators na to, saka lagyan nyo ng table pala ha. Yung table na yan, depende kung ano yung pagkakasunod-sunod. Okay. Alam nyo na yan. Tapos yung title ng inyong variable, knowledge on
sex education. Ang indicators class na sinasabi natin, ito yung mga individual statements ninyo doon sa questionnaire ninyo. So, dapat lahat ng mga statements doon ay nakalista lahat dito. Okay? At isa-isahin nyo siyang kukumputan ng weighted mean average. Sir, paano natin kinukompute ang weighted mean? Okay, papakita ko. Balik ka sa Excel mo. Okay? Sa Excel mo, i-highlight mo to. Kunwari, ang una mong i-highlight mo pala lahat. No? Bababa. Hanggang sa pinakadulo, maglagay ka ng allowance na isang cell na bakante. Okay? May isang cell na bakante, tama? You go to your home. I-click mo tong summation sign na yan. Arrow down. Select mo yung average. Na-follow? Average. Balikan mo ngayon yung iyong highlight. Meron na siyang weighted mean. Naka-average na. O ngayon, ayaw mo ng maraming decimal point. So, anong gagawin mo? I-clear mo siya. 2 decimal places na. Dito, under home, may decimal places dyan. Ito. Okay? Click mo lang. Automatic na siya nagra-round off. Okay? So ngayon, itong mga numbers na to ang ilalagay mo doon sa iyong weighted mean. Okay? Meron pang isa. Okay, ilagay mo dyan. Lahat ng mga weighted mean, ha? Ito. Meron naman tayong tinatawag na overall weighted mean. Anong gagawin natin dyan? Okay? Balik ka doon sa Excel mo. Di ba may 4 ka? Anong gagawin mo? Mag-click ka lang ng isang cell. No? Equal sign. Naka-zoom ka dyan. Equal sign. Average. Type mo yung word na average. Open and close parenthesis. Highlight mo yung 4. No? Saka i-close. Ayan na yung overall weighted mean. Okay? Yun na yung ilalagay mo doon sa overall weighted mean. Nagkakaintindihan. Frequency, percentage, weighted mean. Yung one-way ANOVA, saka yung p-test mo, ako ang magpo-compute. Bilang ako naman ang statistician. Okay. Balikan natin yung table natin. Meron tayong interpretation dito. Okay? Ang interpretation na to, ito yung sa Likert ninyo. Okay? Diba? 5, strongly agree. 4, agree. Ganyan. So, nakadepende sa weighted mean ninyo ang magiging interpretation nyo dito. Okay? Saan natin kukunin yan?